Posible na rin magmahal ang presyo ng ilang gamot sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyu. Ian, ano ng mga gamot ang posibleng tumaas ang presyo? Gigi, kabilang sa mga posibleng tumaas ang presyo ngayon ay yung mga gamot na inaangkat mula pa sa ibang bansa kagaya na nga lang nung tinatawag na mga biologics. Yung mga biologics na yan, kabilang dyan yung mga gamot sa cancer, insulin para sa diabetes, pati na rin yung mga ini-inject para sa mga immunotherapy medications. Bukod dyan, posible ring tumaas yung mga inaangkat na mga bakuna para sa flu, pati na rin sa hepatitis. Sa pag-iikot naman natin kanina sa Maynila, pinuntahan natin yung ilang mga butika at napansin natin na wala namang nangyaring pagtataas ng mga presyo. Pero sa pakikipag-usap natin sa mga pharmacists doon at sa mga owner, sinabi nila na aware na sila sa posibilidad na magtaas nga daw ng presyo yung mga paninda nilang gamot dahil nga rin sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Paliwanag naman ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, sinasalo raw ng mga pharmaceutical companies yung mga ekstrang gastusin ngayon dahil sa krisis sa langis. Karamihan daw sa mga gamot sa Pilipinas ay nakukuha sa iba't ibang bansa or sa Europe, pati na rin sa United States at meron ding mga inaangkat mula sa India, Pakistan, Japan at China. Lahat yan, syempre, dinedeliver sa pamamagitan ng aircraft na gumagamit ng jet fuel. May sapat naman daw na buffer ayon sa PIHAP yung mga pharmaceutical companies na yan. Pero tatagal lang daw yan hanggang sa June 2026. Pakinggan natin yung naging paliwanag kanina ng kanilang asosasyon. We can work with the current buffer na about 3 months. Pero kaya nga as early as now, isa sa mga rekomendasyon namin ay increase ang ating buffer to 6 months para yung supply habang yung fuel prices na meron tayo ngayon ay ma-import na ngayon pa lang dito sa ating bansa. At Ian, anong sinabi ng DOH tungkol dito? Gigi, sinabi nga ng DOH na sa ngayon minomonitor nila ng puspusan yung mga butika para mapansin kung meron bang nagsasagawa ng pagtataas. Paniniguro nila wala daw dapat ipangamba yung publiko dahil kakailanganin munang dumaan sa masusing analysis at pag-aaral bago sila magpatupad at magtakda ng pagtataas sa presyo ng mga gamot. Bukod dyan, Gigi, minention din nila yung programa ng PhilHealth kagaya na lamang nung Yakap program kung saan yung mga benepisyaryo ay nakakatanggap ng worth 20,000 pesos ng libreng mga gamot. Narito ang naging pahayag ng Department of Health. Kung magkakaroon man ng pagtaas, dapat unbundled or yung naka-breakdown na para malaman natin talaga bang langis o crudo yung dahilan ng pagtaas at hindi ibang bagay. Yan muna ang latest mula dito, Gigi. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.